Grabe itong Ethan Sheehan ng USA, rising star mga kamatyas. National master siya at 17 years old lang, kamakailan lang sa Naroditsky Memorial Tournament ay nagpasiklab matapos talunin si Nakamura, Fabiano Caruana, tuwang-tuwa. Sinasalubong ng mga kaibigan dahil tuwang-tuwa siya nang tinalo niya si Hikaru Nakamura. Halos hindi makapaniwala, ang dami niyang tinalong Grandmasters doon at nag-third place siya. Ang nag-champion ay si Sindarov, second place si Wesley, naka-bronze siya sa lakas ng field. Grabe, no? At alam nyo ba na nakalaban na ng ating kababayang si Grandmaster Mark Paragua? Nakaraang taon lang po sa New York Chess Norms na kung saan dito po ay pwedeng makakuha ng norms para kumpletuhin ng International Master title o kaya Grandmaster, naka-round robin nila Grandmaster Mark Paragua at Oliver Barbosa. Pero ang i-analyze natin, magandang laban between Ethan Sheehan versus Mark Paragua. Yan po ang ating gigisahin sa video na ito. Pero bago yan, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin last time ng Internet Chess Club application. Kahit na 2 pieces down dito ang puti mga kamatyas, pero mayroong way dito na sa ayaw at sa gusto ng black mapaparesign. Delayed kasi ang development sa queen side eh. Congratulations po sa mga nakakita ng perfect move, queen to f6 para atakihin ang pawn. Ayun, sumagot naman. Para depensahan, may kain pa, may atake pa sa tore. At ito po ang next na napakalakas. Rook e d3 para takpan ang pagkakadepensa sa pawn. Inatake ng knight, kain Check. lang at dito resign ang black. Bakit po? Kasi kung magkiking h8, rook h3, matchas. Kung magkiking f8, meron pa rin pong rook f3 check. At kapag umangat, mayroong queen g5. Paki-imagine po ano, haharang ang knight, kakainin lang, matchas pa rin dahil gwardyado ang d-file, hindi na makakatawid ang king. Napakagaganda po ng mga puzzles dito sa Internet Chess Club. Free lang ang pag-download sa Play Store, sa App Store. Gamitin nyo na po pang-training mga kamatyas. Napakaganda ng mga puzzles dito. Okay, black dito ang ating kababayang si Grandmaster Mark Paragua na nakabase na ngayon sa USA pero bandila ng Pilipinas pa rin. Ang dala-dala niyan ha. Baka kung ano isipin nyo. Ang ginawa dito ni Sheehan, nag D4, D5 si GM Maki, Knight F3, Knight F6, Bishop F4. Nako, paborito ng Pinoy. Laging tinitira yan. London opening. Loan dito, loan doon. Ayan, nag E6 para i-develop ang bishop at nag E3, Bishop D6. Ayan na po, tinapatan na ang bishop sa F4. Knight BD2. Hindi pinansin ni Sheehan kasi kung kakainin po yan, kain, lalakas yung control sa E5. At alam niya ng ating pambato kaya kinaslingan niya lang. Bishop D3 at nag C5. Ayun. Para bago pakawalan ang knight sa C6 ay makasiguradong maluwag muna at magamit muna ang C-pawn, pang-pressure, pambasag sa napakasolid D4 ng London opening. Kinapture na dito. Aba, medyo kakaiba approach ah. Usually po C3 lang yun eh. Para isolid ang D4 eh. Hinain lang. Kinapture ang bishop, takes at nag-queen C7. Double attack. Okay, mababawi din naman yung isang pawn. Para po sa inyong kaalaman, ito po ay round robin at long game ha. Hindi po rapid, hindi blitz. Talagang isang oras at kalahati ito kaya mabigatan ang tira. Napag-isipan talaga kumbaga. Nag G3 para suportahan ang F4 at binawi na po ni GM Maki ang pawn, nag-castling at nag B6. Para next naman, i-develop ang light square bishop, pwedeng ipwesto sa B7 o kaya ide-diretso sa A6 para i-exchange ang bad bishop sa strong bishop. Knight B3, inatake muna ang queen, umatras, at nag-queen E2. Ayan, napansin dito ni Sheehan na ayun na nga, magbi-bishop A6 na nga eh. I-exchange itong bad bishop sa good bishop. Kaya nilagyan niya ng queen, hindi na po pwede na malagyan ng bishop sa E6. Okay po? At nag-bishop B7, dyan na lang din-develop. So normal naman yan. Knight BD4 para mapalakas ang knight at nag-knight BD7. Rook E1. Malakas na rin talaga tong Ethan na to, no? Kasi biri mo, US Master lang pero ano talaga, solid na rin talaga. Rook E8, Knight E5.
Okay, nilagyan po ng knight. So, very typical naman yan, ano, na para palakasin ang square E5, ang knight, knight C5, umiwas po si GM Maki. O kasi kung kakainin lang ng F-pawn, marirepair ang pagka-double pawn plus space advantage na magigain ng puti. Kaya nag-knight C5 lang dito, queen E3. Ayan, umislog lang si Shihan. At nag-A6 muna para walang mga hindi inaasahang lundag mamaya, baka matimingan ng atake sa queen. At nag-A4. Okay, mukhang nagbabalak din dito na mukhang tutulak ng A5 para maka-atake sa queen side at nag-knight FE4. Ayun. Inilagay pa yung isang knight. Pero dito mga kamatyas, ano, sa pagkakalagay ng knight na yan, unang nasa isip natin yung F3 para paalisin ng knight. Pero mukhang ini-invite talaga ni GM Maki na F3han siya. Pero yung isa ang inatake, hindi muna yung knight sa E4. Okay, atake muna dito sa knight, counter attack ang ating pambato. Ayan, oh, ganda, daming bitin-bitin. The best defense is to counter attack, ika nga. Yung depensang may sipa, laging yun ang magandang pang-depensa. Hindi yung depensang parang walang-wala lang, mild na mild lang. At umatras po ang knight. Umatras lang din. Nag F5, aba talaga, oo, para mawala na yung pagka-double pawn, ginamit pang atake, pang pressure sa E6, kakainin ba yan? Kinain na nga po ni GM Maki. Kasi dito po kung nasa isip nyo, coach, ba't hindi nag-E5 dyan para ma-atake yung knight? Papasok kasi yung knight eh. So magiging malakas pa yan at kung ano pa magawa niyan. Kaya dito ay in F5, kinain na, at para yung tore mag-take effect pressure sa queen e3. Ayun, kitang-kita, no? At nag-knight takes. Talagang sinabayan. Ano ang plano halimbawa kung aalisin ang knight? Halimbawa, knight takes g3 hataw. May maganda bang mangyayari? O sasabay lang ang puti ng kain dyan sa tore? Kain-kain? Nakko, mukhang madidelikado. Kaya pinasok ni ano to ni Shihan para hindi rin naman maaalis pala yung knight basta-basta, no? Nag G6 muna. Okay, para paalis muna sa knight. Bumalik, knight D4 at nag-knight E5. Ayun, inatake naman yung knight doon, pressure. Oh, para makita nyo na po mga kamatyas, no, kasi baka mamaya napapaisip kayo, coach, ba't ayaw capturing yung pawn dahil may atake? Makikipagsabayan kasi ng kain-kain yan eh. Tingnan nyo po Kain-kain, king F7, tapos mag-rook H8, aatakihin yung pawn, nakabitin yun, ano? Kapag ka gumanon, ayun, kitang-kita po sa evaluation bar, may knight E6, double. Okay, kaya tanaw nila yan. Siyempre, long game yan. Mas nakakapag-isip sila ng mahaba at malayo. Kaya ginawa na lang ni GM Maki, nag-knight E5 siya at kinain ang knight. Kain, atake sa knight at kinapture pa yung knight. Ayun, dito po nagkalabo-labo na. Okay, buhol-buhol na. Una ko nakikita dito, what if capturein po yung knight tapos hindi kayo ma-one piece down dito? Kain dito. Pero ang kinain yung bishop. Nakatakas yung knight. Teka muna mga kamatyas, liwanagin po natin ha. Pag ito ang ginawa kinapture, ayon. Ngayon ko lang nakita. Alam niyo po, tira? Ayun, may queen B3 lang pala. Hindi pwede palang, kala ko mabibitin talaga yung isang pyesa eh. Lalamang na ng isang pyesa si GM Maki, hindi pala. Kasi nakapin, di makakagalaw yung pangkain. Okay po? Ayan ha, o balik tayo. Kaya ang ginawa, ang piniling capturein yung bishop at time na para tumakas. Rook D8 muna. Ayan, control-control. Gamitin na yung toring passive. Walang gamit. Lagi po tayong mapagmasid, no? Tingnan natin mabuti kung sino yung mga piyesang walang gamit. In A5 para may atake sa pawn B6 at dito nakipagsabayan na ang ating pambato. Kinain yung pawn. Nag-rook C1 muna. Paalis muna sa queen. Queen D3. Hamon queen to queen. At saka kinapture yung pawn sa B6. Kinapture na po, capture at nag-rook E6. Ayan, para makasigurado na hindi na makagawa ng kung ano pang komplikasyon ang pawn na yan. Hindi na makaganun-ganun pa, rook E6, threatening rook takes pawn para malinis na yung pawn dyan. At nag-rook C7 na nga, control D7 trunk at kumapture sa B6 at nag-rook F1. Malakas po ang plano dito ni Shihan
na yung tore ilalagay sa 7th rank. Imagine kapag nakapatong na po ang dalawang tore diyan, medyo mabigat po 'yan, ano, mabigat talaga 'yan. At nag-rook takes b4, knight c5 iniwas muna para magamit, maaring papasok sa e6, 'di ba? US National Master pa lang 'yan, mga kamatyas, pero ramdam ko dito parang Grandmaster na rin 'yan tira, eh. Bigat. Bishop C8 para pang-abang, hindi makalundag-lundag. Nag-G4. Ayun. Pagtira ng G4, yun lang. Kitang-kita sa evaluation bar. Oo, bumigay ang position dito ni Shihan. Teka muna, mga kamatyas, ano? Halimbawa, bakit ba hindi maggawa-gawa itong tore na yan? Ano ba meron? Ito po kasi mangyayari. Kaya hindi pa maiangat, may check kasi sa ilalim. Siyempre, dito ang okay, dito ang angat, obligado kasi kung dito matchas kaagad rook b2. Okay, imagine na 'pag diyan pumunta matchas, walang pangharang, malinis. Matchas talaga, walang pupuntahan ng king. So dito talaga tendency niyan, king g2, may rook b2 check naman, eh gano'n din pala. Bababa lang din pala ang tore, tapos sasalpakan ng bishop doon, sacrifice, at kapag kinain may rook takes f2. Okay? At dito po, walang komplikasyon, lalamang talaga sa material exchange advantage dito ang black. Quality down na ang puti. Okay po? So yan ang ating ano ha, nakikita diyan. Kaya hindi makapagsabayan si Shihan, eh. Kaya pala siya nag G4. Gets ko na. Para magkaroon ng extra space na tatakbuhan ang king, gusto na niyang iakyat yung tore niya to control, no, the very powerful 7th rank. Okay, ang ginawa dito, napaisip dito si GM Maki, sigurado kinainan ng bishop diyan. Bishop G4 at sumugod na nga po rook F7, pero ika nga unfortunately hindi nakita dito ni Shihan ang kalkulasyon na malayo. Naunahan po, may rook B1 check, King F2 takbo, may rook D2 check. Well analyzed to, sigurado. Check. Kita na ni GM Maki to. Capture check. King G5. Ayan na. Nakpo. Nandyan na yan. Tusok-tusok na. Pero sa palagay nyo, mga kamatyas, sa kabila ng napakalapit na, almost nandyan na, no? Inaatake na yung King ni Shihan, pero ano kaya ang gagawin ditong perfect decision, perfect move ni GM Maki? Paki-guess nyo nga yun, mga kamatyas. Gawin yung puzzle, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Okay? Start! Maraming salamat po, mga kaibigan. Rook H5, perfect. Check move. Nag-King F6, pagtira ng Rook F1 check, dito po ay naparesign na ang sikat na sikat, bagets na maraming ina-upset sa panahon ngayon na si Shihan. Bakit po nag-resign? Only move, King E7, makakain ng tore, ubos ang pyesa. Ayun. Grabe pala, no? Hindi nakalkula ni Shihan, sa madaling sabi, pagkain doon, ibig sabihin, well calculated na ni GM Maki na mula po sa position na to. Ayan o, dito. Bago pa lang kainin ni GM Maki, kita na niya na kapag bumaba ang tore dyan, swak na swak, kita na niya, calculated na niya hanggang nandito na yung king, hanggang sa na-check niya, ubos. Ilang calculation yon, no? G4, bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ayun, 8. 7 to 8 moves ang kinalculate dito ng ating pambatong si Grandmaster Mark Paragua. Congrats sa'yo, pare! Ayan, na-miss ko na yung mga kaibigan ko, GM Maki, GM Barbosa. Okay, ito po yung standing nung mga panahon na yan. Last year lang yan, Okay, ayan, ang nag-champion dito si Tani Adewumi. Ayan, IM lang, champion. Liam Putnam, okay, IM din, and Grandmaster Oliver Barbosa. Ayan, third place at si GM Maki, not bad for number 5, no? Upper half naman siya. Itong sikat na si Shihan ay nakatikim na pala ng sipa dito sa ating kababayang si Grandmaster Mark Paragua. So, hanap pa po tayo
ng mga kababayan nating nagkaroon po ng outstanding achievements and results. Yan po ang ating mga papasadahan sa mga susunod nating mga videos. Pwede po kayo mag-suggest, mag-comment po kayo mga kamadyas. Habang nag-iintay tayo ng mga malakasang tournament sa paparating, lalaro sila Wesley, lalaro sila Magnus, yan ang magandang tournaments eh. At ngayon po may Chennai tournament, no? Sa India, pwede rin nating pasadahan doon. Yun nga lang, wala si Magnus, wala si Wesley, kaya medyo medyo hindi ganong attractive sa ating mga Pinoy, ano? Maganda talaga nandun si Wesley o kaya si Magnus man lang. Pero nandun si World Champion Gukesh. Okay, so maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Don't forget to subscribe this channel mga kamadyas para mas lumago pa tayo, and then pag pupunta na tayo sa international tournaments, kukuha tayo doon as team media, maging part tayo, eh medyo maganda naman ang backup natin, maganda ang ating status ng subscribers count and followers sa Facebook. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.